Purchase now. Praise Jesus, praise Jesus. Praise Jesus, praise Jesus. Praise Jesus, praise. Magandang umaga po muli mga taga San Jose. Mapagpalang 2026 sa inyong lahat. Ako po ay muling dinako ng Panginoon sa inyong lugar upang magbahagi ng salita ng Diyos na kung ating patutuloyin sa ating mga buhay ang salita ng Diyos, tayo po ay mapagpapala nito. Subalit, kung ito'y babaliwalain natin, sayang ang salita ng Diyos kung ating pakikinggan at di natin isasabuhay. Ako po'y mag-umpisa na. Ako po'y mananalangin muna. Panginoon, salamat po. At ako'y muli mong dinako dito sa bayan ng San Jose, GMA Cavite. Ako po'y sumasampalataya. Ikaw ay may purpose sa kanila, kaya mo ako pinadala mo sa lugar na ito. Dalahin ko po, Panginoon, mangusap ka sa kanila, anumang mga espiritu na hindi mula sa iyo ay pinapaalis ko, tinatapon kong pabalik sa hell in Jesus' name. At kinakalagan ko ang Holy Spirit, ang siya lamang kumilos sa aming kalagitnaan. Let your anointing, Holy Spirit, be upon us. O Panginoon, and I command the mighty angels of God, kalibutan kami. At huwag kami hayaan na istorbo ng kaaway. And protect us and guide us. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. At aking binabalaan na sino man na sa amin ay manggagambala. Wag nawang mangyari. Ang kaparusahan ng Panginoon ay isa sa inyo. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Sinasabi sa aklat ni Isaiah, inyong hanapin, Isaiah 55 verse 6. Verse 1, sabi rito, o lahat na nangapuuhaw, magsiparito kayo sa tubig, at siyang walang salapi, magsiparito kayo, kayo'y magsibili, at magsikain. O kayo'y magsiparito, kayo'y magsibili ng alak at gatas, ng walang salapi, at walang bayad. Dito binabanggit ng Panginoon lahat ng nauuhaw ay lumapit sa Panginoon at uminom ng tubig. Ibig sabihin,
Ang tao po na nangangailangan sa Panginoon ay lumapit lamang sa Kanya. Tayo po ay inaantay lamang ng Panginoon lumapit sa Kanya. At kapag lumapit tayo sa Panginoon, hindi tayo mapapahiya. At sino man kinakapos sa buhay ay lumapit lamang din sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, mga taga San Jose, kamusta ang inyong New Year? Kamusta ang inyong 2026? Ang panimula ng taon ng 2026. Dito pinapaalala sa atin ng Panginoon, tayo ay lalapit lamang sa Kanya. Sino lang sa atin dito ay nais ng Panginoon lumapit sa Kanya? Ikaw ay nauuhaw. Ibig sabihin, ikaw na maraming tanong sa buhay, ikaw na maraming problema, ikaw na nangangailangan sa Panginoon. Actually, lahat tayo nangangailangan sa Panginoon. Lahat ng tao kailangan ang Panginoon. Wala sino man sa atin ang hindi kailangan ng Panginoon. Ang tao nagsasabi hindi ko kailangan ng Panginoon ay isang hangal na tao sa paningin ng Diyos, sapagkat walang sino man sa atin dito, tayong lahat ng mga tao sa lupa, kailangan natin ang Panginoon. Ako at kayo, tayong lahat, kailangan natin ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, magsiparito kayo. O lahat na nangahuhuhaw, magsiparito kayo sa tubig. Lahat na nauuhaw sa buhay nila, sa presensya ng Panginoon, kapatid, lumapit ka lang sa Kanya. Ipikit mo lang ang iyong mga mata at tumawag ka lang sa Panginoon. At ikaw ay sasagutin at tutugunin ng Panginoon. Mga taga San Jose, kailangan nyo ang Panginoon. Walang sino man sa atin dito ang hindi kailangan ang Panginoon. Ang tao nagsasabi na hindi niya kailangan ang Panginoon ay isang hangal na tao. Sapagkat ang tao po ay nilikha ng Diyos dahil kailangan nila ang Panginoon. At siya walang salapi, magsiparito kayo, kayo'y magsibili at magsikain. Maging sino man sa ating kinakapos sa buhay. Sino man sa atin na nangangailangan sa pinansyal, lumapit lamang sa Panginoon. Ang Panginoon ay kompleto. Ano man pangangailangan mo, lumapit ka lang sa Kanya. Ang tao, pinapalapit na ng Panginoon upang matulungan siya, umahayaw pa.
Kaya ang tao nasusumpungan sa kahangalan dahil sa pagmamatigas ng kanilang mga puso. Dahil sa kamangmangan, iniisip ng tao, mabubuhay siya ng walang Panginoon na tumutulong sa kanya. Kapatid, yan po ay malaking kahangalan. Ang isipin mo sa sarili mo na hindi mo kailangan ang Panginoon. Maging ang nagsasabi na walang Diyos ay isang kahangalan. Ngayong 2026, lumakad tayo sa katalinuhan. Lumakad tayo ng nasa katagumpayan. Kung uunahin natin ang Panginoon ngayong 2026 at tayo paparito sa Kanya, ang ating 2026 ay magiging sagana. Kayo'y magsibili. Oo, kayo'y magsiparito. Kayo'y magsibili ng alat at gatas na walang salapi at walang bayad. Ang Panginoon, inaantay ka lang lumapit sa Kanya. Ikaw ang nakirakapos, tumawag ka sa Panginoon. Kapatid, pipigit ka lang, dadalagan ka lang sa Panginoon. At ang Panginoon ay tutugunin ka. Ano mang pangangailangan ng tao ay kayang katagpuin, kayang ibigay ng Panginoon. Nasa iyo lang ang pagparito. Lumapit ka lang sa Panginoon. Lumapit ka lang sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, magsiparito kayo sa akin. Mga kapatid, sa pagparito sa Panginoon, ang tanging gagawin mo, magsisi sa iyong mga kasalanan. Tanggapin mo ang Panginoon bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. Pagkatapos, sabihin mo na sa Panginoon, ano ang pangangailangan mo? Ang sabi ng Panginoon, ito ay walang bayad. Ang Panginoon, pag nagbigay, walang bayad. Meron ka pang supli. Saan ka nakakita noon? Ikaw na ang lalapit. Ikaw na ang bibigyan. Wala ka nang binayad, meron ka pang supli. Ganon kabuti ang Panginoon sa tao. Dapat malaman ito ng tao. Inaantay ka lang ng Panginoon. Lumapit ka lang sa Kanya. Mag-pray ka lang sa Panginoon. Sa lahat ng pangangailangan ng tao, mag-pray lamang sila sa Panginoon at ang Panginoon ay tutugon sa kanilang mga dinadalangin sa Kanya. Walang sino man sa atin dito na lalapit sa Panginoon at hindi siya tutugunin ng Panginoon. Ngayong 2026, unahin natin lumapit sa Panginoon. At ang Panginoon hindi nagpapabayad
Sa tao, pag nanghiram ka ng salapi, bibigyan ka pero mayroong kapalit, mayroong bayad na kapalit. Sa Panginoon, lalapit ka sa Panginoon, magpapakumbaba ka lang sa Panginoon, at ikaw ay bibigyan niya ng libre, ng walang bayad, at meron ka pang sukli. Saan ka nakakita ng ganoon? Sa tao, may kapalit. Sa Diyos, walang bayad. Ganon kabuti ang Panginoon sa atin. Kapag naman hindi mo pa nakita yun, kapatid, may problema ka na. Ang Panginoon nagsasabi, magsiparito kayo sa akin. Yun lang ang gagawin mo. Magpapakumbaba ka lang sa Panginoon. Paparito ka lang sa Panginoon. Wala nang bayad yun. Tapos meron ka pang sukli. Saan ka nakakita ng ganoon? Sa tao, hindi mo makikita yun. Subalit sa Panginoon, makikita mo. Lalapit ka lang sa Kanya. Ikaw ay tatanggap ng walang bayad. Meron ka pang sukli. Ganon kabuti ang Panginoon sa tao. At dapat ito makita ng tao. Dapat ito mapakinggan ng lahat ng mga tao. Ang Panginoon, tinatawagan ka, sinasabi sa iyo, magsiparito kayo sa akin. Ano kayo'y, Isaiah 55 verse 2, ano kayo'y nangambubugol na salapi na hindi pagkain, at ang inyong gawa sa hindi nakabubusog. Inyong pakinggan ako at magsikaya kayo ng mabuti at mga lugod kayo sa katabaan. Dito binabanggit ng Panginoon, kapag ikaw lumapit sa Panginoon, kapag ikaw ay nagugutom, kapag ikaw ay nahuhuhaw, lalapit ka lang sa Panginoon at ikaw may ibsan ang iyong kauhawan at ikaw ay kapupusog. Ganon kabuti ang Panginoon sa atin, mga kapatid. Nasa tao lang ang paglapit. Sabi ng Panginoon, magsikayin kayo ng mabuti. Ang Panginoon ayaw niya ang tao na malapit sa Kanya ay magutom. Ayaw ng Panginoon magutom ang tao. Subalit, kaya nga, ito'y pinaririnig sa ating lahat. Magsiparito lamang tayo sa Kanya. At ikaw ay hindi mauuhaw. Ikaw ay hindi magugutom. Mga taga-San Jose, ang 2026, kung ang 2025 matindi ang pinagdaanan ng Pilipinas, mas lalo ngayon 2026, ang panahon natin ngayon, pahirap ng pahirap. Kaya naman, ang Panginoon pinapadala kami upang waningan po kayo, upang kayo ay balaan, at upang tayo lahat ay magsipaghanda. Ang tanging lang natin gagawin paghahanda ay magsisi sa ating mga kasalanan, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas natin,
at at sabihin mo lang sa Panginoon lahat ng kailangan mo sa buhay. Mga kapatid, ang ating Diyos ay personal. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang bilang ng buhok ng tao ay alam ng Diyos. Kilala tayo ng Panginoon. Siya ang lumikha sa iyo. Kilala ka ng Panginoon. Kung ang tao, hindi niya mabibilang ang kanyang buhok, ang Panginoon, mas alam ang bilang ng buhok mo. Ganun kakakilala ng Panginoon. Subalit, hindi tayo lumalapit sa Panginoon. Dinadaya tayo ng dyablo at inilalayo tayo sa Kanya. Kaya ang tao, nagiging miserable ang buhay. Kaya mga kapatid, lumalapit sa inyo ang Panginoon. Pagbuksan mo siya ng iyong puso. Pagbuksan mo siya ng iyong buhay. Lumapit ka sa Kanya. Pumarito ka sa Kanya. Tumawag ka sa Kanya. Buklatin mo ang Kanyang mga salita. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay buhay. Ang Biblia ay purong salita ng Diyos. Ang Biblia, kapag babasahin ng tao, malalaman niya ang kalooban ng Panginoon. Malalaman niya kung ano gusto ng Panginoon. Subalit ang dyablo, dinaya ang tao at sinabi huwag basahin ang Biblia. Sapagkat ang tao na palabasa ng Biblia, ito ay nagiging matalino, nagiging wise. Kaya hindi tayo madadaya ng dyablo. Ngayong 2026, lagi tayo manalangin sa Panginoon. Unahin natin ang Panginoon. Lagi tayo manalangin. Paggising mo pala sa umaga, manalangin ka na. Magpasalamat ka sa Panginoon, ikaw ay buhay pa. Pagkakiba sa atin hanggang ngayong karang na taon ng 2026, o baka nga pa sa atin hanggang January ka lang, kapatid, sapagkat ang buhay ng tao nakasalalay lamang sa Panginoon. Kaya po, mga kapatid, ang sabi ng patuloy na salita ng Diyos, inyong ikiling ang inyong tenga at magsiparito kayo sa akin. Mga taga San Jose, makinig niyo kayo. Sinasabi sa inyo ng Panginoon, makinig kayo. Ikiling ninyo ang inyong tenga at magsiparito kayo sa akin. Yan po ang utirang sinasabi ng salita ng Diyos sa mga taga San Jose. Mahal ng Panginoon ang mga taga San Jose. Jesus loves San Jose. Kaya sinasabi niya, inyong ikiling ang inyong tenga at magsiparito kayo sa akin. Mga taga San Jose, pakinggan nyo ang salita ng Diyos. Lagi tayong makinig sa salita ng Diyos. Ang tao mahilig sa chismis. Imbis na mag-chismis ka, makinig ka na lang sa salita ng Diyos. Ang chismis, ipapahamak ka. Ang salita ng Diyos, pagpapalain ka. Maging matalino tayo, mga taga San Jose. Ngayong 2026, unahin natin, hanapin ang Panginoon sa buhay natin. Ang sabi nga ng salita ng Diyos, but seek ye first God's kingdom and His righteousness,
and all these things will be added to you. Ngayong 2026, unahin natin ang paglingkuran ang Panginoon. Unahin natin hanapin ang Panginoon sa ating mga buhay. Araw-araw kang manalangin sa Panginoon. Araw-araw kang nagbasa ng salita ng Diyos. Bibigyan mo talaga siya ng oras. Mga kapatid, nasa salita ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Kaya nga pinapahagi namin sa inyo ang salita ng Diyos sapagkat itong salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ngayong 2026, maging matalino tayo mga taga-San Jose. Nais ng Diyos, bawat pamilya ng San Jose, papasukin siya ng bawat pamilya sa San Jose, ng bawat individual sa San Jose, lalo na ang mga padre de pamilya. Mga mahal ko, mga tatay, kagaya ninyo, ako po ay tatay din. May mga anak, may asawa, may mga anak. Unahin natin mga padre de pamilya. Tayo po ang inatasan ng Panginoon maglilid sa ating pamilya. Sa Panginoon, mga padre de pamilya, dito may pakita ang tunay mong pagkalalaki. Dito mo ipakita ang tunay mong pagkamacho. Kapag inilapit mo ang asawa mo at mga anak mo sa Panginoon, doon masasabi na tunay kang lalaki ng Panginoon. Dito mo ipakita ang pagkabusto mo, mga kalalakihan, mga tatay. Ipakita mo sa Panginoon ang tunay kang lalaki sa paningin ng Diyos. Kung ang iyong asawa at mga anak mo ay madadala mo sa Panginoon. Ang mga tatay ngayong 2026 ay unang dapat lumapit sa Panginoon, unang magpakumbaba at humingi ng tawad sa Panginoon at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Nang sa gayon, maging secure na siya sa kanyang kaligtasan. At pagkatapos, ililid niya ang kanyang asawa at mga anak sa Panginoon. Ngayong 2026, mga taga San Jose, ang sabi ng Panginoon, at ako'y kayo magsipakinig at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang Panginoon, ngayong 2026, unahin natin ang ating kaligtasan. Ang pinaka-importante sa tao ay siya ay maligtas. Kaya sinasabi ng salita ng Diyos, anong mapapala mo kung ang lahat ng kayamanan sa mundong ito mapasayo, subalit ang iyong kaluluwa ay mapapahamak at mapupunta lamang sa apoy ng impyerno. Anong mapapala mo doon? Kaya nga, yung mga corrupt officials na nagnanakaw sa kaban ng bayan, akala nila maganda yung kanilang ginagawa. Hindi po sila makakapasok sa kaharian ng Diyos hanggat sila'y magsisi. At papasukin si Jesus at ibalik yung kanilang mga ninakaw.
Mga, kaya nga sabi ng salita ng Diyos, napakahirap pumasok ang taong mayaman sa kaharian ng Diyos para siyang pumapasok sa butas ng karayon. Sapagkat ang mayayaman inuuna ang kanilang pera, hindi nila inuuna ang Panginoon, kaya hindi rin sila uunahin ng Panginoon. Kaya nga po, mga taga San Jose, mapalad po kayo at pinaparinig sa inyo ng Panginoon ang kanyang mga salitang ito. Sapagkat ganoon kamahal ng Panginoon ang mga taga San Jose. Nais ng Panginoon bawat pamilya sa San Jose ay manahan ang Panginoon sa kanilang mga tahanan. Subalit, kung hindi natin papapasukin si Kristo sa ating mga puso, anong saysay ng ating pagiginig? Mga taga San Jose, matatalino po kayo. Meron po kayong mga pag-iisip, katalinuhan na bigay ng Panginoon. Gamitin po natin ito ngayong 2026 sa mas kapaki-pakilabang. Sa pahabang paraan, unahin mo ang Panginoon ngayong 2026. Ang tao kasi gusto unahin ang Panginoon sa pagpapala, subalit inuhuli ang Panginoon sa kanyang buhay. Walang ganon, mga kapatid. Kung uunahin mo ang Panginoon, uunahin ka din ng Panginoon. Kung uhulihin mo ang Panginoon, uhulihin ka rin niya sa pagpapala. Mga kapatid, mga taga San Jose, mapalad po kayo. At sabi pa rito, at ako'y magigipagpagpaan sa inyo ng walang hanggan sa makutuwid bagay ng tunay na mga kaawahan ni David. Si Hari David, gusto ko lang ipaalam sa inyo, si Hari David, isang hari, isang napakabising tao sa bayan ng Israel. Siya po ay mayroong time manalangin sa Panginoon. Binibigyan niya ng oras ang Panginoon. Binibigyan niya ng oras kausapin ang Panginoon sa pananalangin. Binibigyan niya ng oras mangusap ang Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya nga sasabi ni Haring David, wala akong nakita na anak ng Diyos. Simula na ako'y magkaisip hanggang sa ako'y tumanda, wala akong nakita na anak ng Diyos na namalimos. Mga kapatid, mga taga San Jose, nasa inyo ang susi. Nasa inyong pagtugon sa salita ng Diyos. Kung ang 2026 nyo ay mapupuno ng pagpapala, wala pong kabuluhan yung mga pilong-pilong, walang kabuluhan yung mga paputok. Kung ang Panginoon ay hindi mo unahin, ang Panginoon talaga ang susi ng pagpapala. Mga kapatid, yung mga bilog, yung mga paputok, yan po ay mga bagay lang. Wala pong buhay yan. Ang Diyos ay buhay. Doon tayo lumapit sa buhay. Doon tayo lumapit sa nagbibigay ng buhay. Doon tayo lumapit sa may karapatan sa buhay natin. Doon tayo lumapit sa may kapangyarihan na tayo ay pagpalain. Mga taga San Jose, kayo po ay matatalino. Sabi ng Panginoon,
lalong uunahin ninyo ang Panginoon sa inyong buhay ngayong 2026 sa paraan, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Pag-uwi mo sa bahay ngayong araw na to, magpakumbaba ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad sa lahat ng mga kasalanan mo, magmula ng 2026 hanggang ngayon, 2025 hanggang ngayon, 2026, up to the present, hingi mo ng tawad sa Panginoon, at pagkatapos, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas kung gusto mo ma-secure ang 2026 mo. Kapatid, kami po ay hindi rito nagpapagod sa wala. Yung amin pong sinasabi galing sa Panginoon. At kung kayo po ay nakikinig at isa sa buhay ang inyong napapakinggan na salita ng Diyos na amin lamang binabasa, na nais ng Panginoon mo pakinggan ninyo, kayo po ang makikinabang, hindi po kami. Kayo po ang unang makikinabang sa tao nakikinig sa kanyang mga salita, at ito'y gagawin niya ngayong 2026. Ang sabi pa ng Panginoon, narito, ibinigay ko siya na pinakasaksi sa mga bayan, na patnubay at tagapag-utos sa mga bayan. Mga taga San Jose, ang Panginoong Hesus ay ibinigay ng Ama sa bawat isa sa mga nilalang niya. Si Jesus, ngayong 2026, hanapin natin sa buhay natin. Mga kapatid, huwag kang maghanap ng kung ano. Huwag kung sino-sino hinahanap mo. Unahin mong hanapin ang Panginoong Jesus. Sa Panginoong Jesus, walang pag-aaksaya ng oras kapag nasumpungan mo siya. Sabi ito na patnubay at nakapag-utos sa mga bayan. Ang Panginoong Hesus, kung siya ay tatanggapin mo bilang Panginoon at tagapagligtas mo, gagabayan ka ng Panginoon, sasamahan ka ng Panginoon sa buhay mo ngayong 2026. verse 5, ikaw ay tatawag ng bansa na hindi mo nakikilala, at bansa na hindi ka nakikilala ay tatakbo sa iyo. Dito, sinasabi ng salita ng